Itong mga pinagsasabi ni Harry Roque on social media habang siya ay nag-a-apply ng political asylum, yung kanyang mga antics, could this also affect negatively yung application niya for a political asylum? Kasi pag nag-a-apply ka ng political asylum, Christian, alam mo, minomonitor din kasi yung behavior mo na, di ba? Noong country na pinag-a-applyan mo, no? So I think that will be considered kung ano man yung mga antics niya, yung mga theatrics niya. Pero syempre, isang malaki i-consider is yung past behavior niya. Kasi ang asylum, hindi yan na naabuso. Dapat i-prove mo na politically persecuted ka, 'di ba? Hindi yung dahil lang may kaso ka, no. It's really the political persecution. Hindi naman siya politically persecuted, hinaharap lang naman niya yung mga investigations, saka investigations pa lang naman. Saka hindi dahil nagsasalita siya, ha. Ang political persecution kasi parang kay Laila de Lima, nagsalita ka sa against yung mga policies ng gobyerno consistently, pati yung basis nito, yung moral basis nito, and then ipinakulong ka at kinasuhan ka, 'di ba? Si Harry Roque naman kinasuhan dahil meron talaga siyang involvement daw, 'di ba? Doon sa Pogo under the investigations. Hindi yan inimbento na lang dahil nagsasalita siya. Bagkus talagang part ng investigation 'yan, no? Ang laki ng difference, 'di ba? Nagsasalita ba siya dahil ba nagsasalita siya? Yun yung rason? No. Ang difference kay Laila de Lima is talagang gawa-gawa yung kaso, hindi credible yung mga ebidensya, no, compared to kay Harry Roque. Pero ano sabi ni Harry Roque kay Laila de Lima, by the way? Sabi niya, Laila de Lima, I challenge you, kung matapang ka at wala ka talagang kasalanan, harapin mo ang Kamara de Representantes. Yun ang sabi niya, harapin mo ang Kamara de Representantes. Pero ngayon, siya yun nandun, ayaw harapin ang Quadcom or any other investigations in relation to the Pogo scandal. No? May nakakatawa lang na buwabalik sa'yo lahat ng mga pangahamon at pinagsasabi mo in the past. So itong kanyang mga kasi nga pag tinignan naman yung history ni Harry Roque, especially during the Duterte administration, siya yung persecutor, 'di ba? Hindi naman siya yung persecuted. So yung kanyang mga binanggit noon, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang kasalbahihan, yung pambabastos niya, for instance, ito kay Leila de Lima, 'di ba nung congressman siya nung pinahaharap si de Lima, 'di ba? Isa siya sa mga nambastos doon Okay. So lahat yan, this will be taken also into account or considered by the relevant authorities when it comes to his application for a political asylum. Pakasalbahe, no? Ako nga, ang suggestion ko sa mga nanonood, no, dalawang bagay. I think, baka kuha kasi ng sulat tong si Rodrigo Duterte, by the way. Sulatan nyo siya at sabihan ninyo, di ba, kung ano na, siguro yung mga DDS, sulatan rin naman siya. Dapat sulatan rin siya na you deserved it. Di ba? You deserve it. Ito yung mga pinatay mo, ito yung mga mukha ng mga pinatay mo, ito yung mga kabataan. Para may magawa naman siya doon, di ba? In the same manner, I think, titingnan rin yan at tinitake into consideration ng government of Netherlands kung ano yung pinagagawa, yung political persecution na inauthor ni Harry Roque in the past, especially against Laila de Lima. Si Laila de Lima, by the way, by European Council resolution about her case. And deeply documented yung mga pinagagawa nila Harry Roque in the past against her, no. Pero sa akin, para maganda, yung lahat siguro ng mga nanonood, sulatan rin nila yung government of Netherlands, reminding them of all the things that Harry Roque has done in the past. Yan ang panawagan ko, no. Ako, 'di ba, minsan kung sinulatan ko in the past nung inapi-api ni Cynthia Villar, yung mga nurses, sinulatan ko talaga siya sa Senate office niya na parang how dare you do these things to our nurses. Diba? Sinusulatan ko kahit hindi siya pakinig o hindi. Susulatan ko yan. Oo, nung si Harry Roque, sinabi niya 88% 88% si Rodrigo Duterte healthy, sinulatan ko siya. Talagang actually received, 'di ba? Noong basta ang dami ko nang pinagsusulatan ng public officials whether they will listen or not. I think it is important na documented yung ating dissent, no. So ang encouragement na pwede ko ibigay sa lahat ng mga nanonood sulatan ng government of Netherlands to oppose ito at to remind them of all the things that Harry Roque has done. Diba? Ngayon naman, diba, it will take an email. Yan yung, in other words, hindi difficult yung ating active citizenship to be politically engaged. Diba? I understand na maganda. Gusto ko yung mga audience mo, Christian, kumpara sa mga, sa mga iba kong pinapanood na grabe yung mga trolls sa'yo. Medyo maganda yung, yung mga audience mo, sila yung mga involved. And I understand na nanood sila and that is part of active citizenship. Pero they can take it a little further, a notch further.
sulatan ninyo yung government of Netherlands at i-oppose ninyo yung application ni Harry Roque and remind them of all the atrocities co-authored by Harry Roque, enabled by Harry Roque, and how he used his knowledge of the law to forward lawlessness and to defend mass atrocities and extrajudicial killings in the Philippines. Sulatan ko talaga si Rodrigo Duterte sa kulungan niya. Para naman ba, ano siya, may mga ma-enjoy siyang mga babasahin, no? At sasabihin ko yung seagulls na lahat ng mga naririnig mo na seagulls, yan ang boses na mga pinatay mo sa Pilipinas. Yan ang iniisip ko kagabing gawin. Di ba? Medyo naman tayong may konti creative aspect naman ang ating advokasya. No? So, sulatan ko talaga siya at sana mabasa niya, dalhin doon. Kasi I'm sure bibigay sa kanya lahat ng mga mail. Akala niya siguro, supporter, di pagbasa niya, lahat ng mga seagulls at boses na yan, sana marinig mo gabi-gabi at yan ang mga pinatay mo at maalala mo lahat ng pinatay mo. Yun yung content ng letter ko na ibibigay ko sa kanya soon, very soon. Baka next week pagbalik ko. Grabe ka, Attorney Dino. Ang tawag dyan, trolling pero of the intelligent kind. Trolling siguro, pero sa akin, totoo naman eh. Totoo naman. Sa akin, Oo. sino ba dapat ang makonsensya? Hindi ba siya? Di ba? Nagbayagpag siya at nag-abuso siya sa kapangyarihan. Di ba? Minsan we should use the power of literature, di ba, to correct the abuses, di ba? Very powerful sa literature and art, di ba? If you can sing, go sing, di ba? And compose a song. If you are a poet, compose a poem, di ba? If you can dance, di ba? Use your ability to dance to inspire a lot of people. And if you can write your hearts out so that you communicate your thoughts positively to at least influence change in the world. Yan kasi yung belief ko kung ano man yung talent mo, i-forward mo lagi yan. And ngayon, hindi ko naman sinasabing talented ako sa pagsusulat, pero naisip ko kasi yung picture ng seagulls, sulatan natin si Rodrigo Duterte para dyan.